Usap-usapan ngayon sa Amerika ang matinding pagtutol ng malalaking banking associations sa planong pagbibigay ng National Banking License sa dalawang kilalang pangalan sa crypto. At yan po ay walang iba kundi sina Ripple at Circle. Pero bakit nga ba umaalma ang mga tradisyonal na bangko? Ano ang pinaglalaban nila? At ano ang epekto nito sa hinaharap ng crypto banking? Kaya yan lamang po ang ilan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, ano ang nangyayari sa pagitan ni Ripple, Circle at mga US banks? Unang-una ay may mga hakbang sina Ripple at Circle para makakuha ng tinatawag na National Trust Bank Charter sa Amerika. Ibig sabihin, gusto nilang maging ganap na mga lisensyadong bangko na pwedeng mag-operate sa buong US. Pero hindi ito tinanggap ng maluwag ng ilang malalaking banking associations tulad po ng American Bankers Association at Independent Community Bankers of America. Sa isang liham na ipinadala po nila sa Office of the Comptroller of the Currency or OCC, humiling sila ng delay sa pag-aproba ng mga application ni Ripple at Circle. At bakit? Ano ang dahilan? Yan, ang dahilan, kulang daw sa transparency. Ngayon ay, bakit naman po sinasabing kulang sa transparency ang mga crypto firms? Ayon po sa mga bangkong ito, hindi sapat ang impormasyon na ibinahagi ni Ripple at Circle sa publiko. Hindi raw malinaw kung paano talaga tumatakbo ang negosyo ng dalawang crypto company. At dahil dito, hindi raw sapat ang batayan ng publiko para makapagbigay ng matinong komento o reaksyon habang nasa review period ang kanilang application. Kung tutuusin, kapag ang isang kumpanya ay gustong maging trust bank, kailangan nilang ipakita ng malinaw kung paano sila mag-ooperate bilang isang tagapamahala ng mga asset, estate o trust fund. Pero ayon sa mga tradisyonal na bangko, ang focus ni Ripple at Circle ay sa digital asset custody. Hindi ito kapareho ng fiduciary services na inaasahan mula sa isang trust bank. Ngayon ay ano nga ba ang pagkakaiba ng fiduciary activities at custody services? Kapag sinabing fiduciary, ito ang mga serbisyo kung saan ang isang bangko ay may obligasyon na pangalagaan ang asset ng kanilang kliyente na parang sariling kayamanan nila. May tiwala at legal na responsibilidad. Halimbawa, kapag may namatay at naiwan na estate, ang isang trust bank ang pwedeng mag-manage nito para sa mga beneficiaries. Samantalang ang custody services, gaya ng ginagawa ni Ripple at Circle, ay nakatuon lamang sa safekeeping at pagbabantay ng digital assets tulad ng crypto wallets at saka tokens. Wala po silang fiduciary obligation gaya ng mga traditional trust banks. Dahil dito, sinasabi ng mga banking associations na hindi akma ang pagbibigay ng National Banking License sa mga kumpanyang hindi naman talaga tumutupad sa tunay na papel ng isang trust bank. Ngayon ay ano naman ang hinihiling ng mga bangko sa OCC? Ayan, malinaw ang panawagan ng banking associations kung saan ay wag muna magdesisyon ang OCC. Gusto nilang palawigin pa ang comment period para mas maraming tao ang makapag-aral ng applications ni Ripple at Circle. Hinihiling din nila na mas linawin pa ang business plans ng dalawang kumpanya bago ito aprubahan bilang National Trust Banks. Sabi nila kung hindi po magiging maingat ang gobyerno sa pag-aproba ng mga crypto firms bilang lisensyadong bangko,
baka magkaroon ng malaking pagbabago sa US financial system. Isa pong pagbabago na hindi pa handa ang lahat. Ngayon ay paano naman po maaapektuhan ang banking system ng US kung sakaling maaprubahan ito? Kung bibigyan po ng banking charter sina Ripple at Circle, kahit hindi sila gumagawa ng full fiduciary work, magiging president ito. Ibig sabihin, pwede na ring sundan ito ng iba pang mga crypto companies. Posibleng magsulputan ang mga crypto banks na wala sa parehong level ng regulatory oversight gaya ng mga traditional banks. At ang resulta ay magkakaroon ng unfair competition. Pwede ring mabawasan ang tiwala ng publiko sa kabuuang sistema ng bangko sa Amerika. At kung hindi po parehas ang mga regulasyon, baka magkaroon ng loopholes o mga butas na maaaring pagsimulan ng financial instability. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay malaki po ang epekto ng ganitong balita. Una, kung sakaling hindi maaprubahan sina Ripple at Circle bilang mga bangko, maaaring mabagal ang paglabas ng mga bagong produkto o serbisyo mula sa kanila tulad po ng crypto debit cards, savings, or lending services. Pangalawa, maapektuhan din ang global adoption ng crypto bilang isang legitimate na financial platform. Kung hindi pa rin natatanggap ng mga malalaking bansa gaya ng US ang crypto sa mainstream finance, magiging mas matagal ang pagtanggap nito sa ibang parte ng mundo tulad dito sa atin or ang Pilipinas. Pangatlo, kung lumala po ang tensyon sa pagitan ng traditional banking at crypto, maaaring maapektuhan ang presyo at reputasyon ng mga coin na hawak natin. Halimbawa, bumaba ang tiwala kay Ripple, pwedeng bumagsak din ang presyo ni XRP. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa isang banda ay naiintindihan natin ang pag-aalala ng mga traditional na bangko. Totoo naman na dapat may malinaw at mahigpit na regulasyon sa sino mang gustong maging bahagi ng banking system. Kaligtasan po ng pera at tiwala ng publiko ang nakataya. Pero sa kabilang banda, kailangan din nating kilalanin na nagbabago na ang panahon. Hindi na lang puro pisikal na pera ang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Dumadami na ang mga gumagamit ng crypto at nararapat lang na magkaroon ng regulatory space para dito. Kung si Ripple at si Circle ay kayang mag-comply sa requirements, dapat bigyan sila ng pagkakataon. Pero kailangan itong dumaan sa tamang proseso, malinaw na impormasyon at bukas sa talakayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.